hindi talaga maganda. Kasi yung asawa ko nawalan siya na ako kasi may sakit din siya. At hindi rin siya nakapag-check up ng tuloy-tuloy dahil sa pinansyal. Oo, baka pwede naman kayong ma-accommodate sa ospital ng Maynila. Gusto na po talaga niya magpakumpay. Tutugunan po natin ang inyo pong mga pangangailangan sa atin pong maliit na kaparaanan. Kasi humingi kami ng tulong para sa financial, ng medication ng anak kong 11 years old. Katulad niyan, darating na yung araw ng check-up niya sa February 19. So, meron na kami pambayad. Sana makatulong to, ha? Sige. Tayo po ay nabigyan ng kaunting tulong din ng tanggapan ng PCSO at yun pong ipapamahagi natin sa inyo. Alam ko po hindi naman po ito talaga ang kasagutan sa inyo pong mga pangangailangan, hindi ho namin maibibigay ang lahat. Pero kahit papano po ay makatulong po kami sa inyo. Hindi naman po kakayanin ko kami lang. Yan, nakakatawa din naman po kasi biling pa po siyang tumulong ulit sa akin. Masaya ka na gano'n na pala siya kabait. Na kaya, siyempre, kapag hindi mo pa kasi na-experience, ang isip mo, mahirap lapitan, mahirap kausapin. Pero sa napakamait pala niya, napakadaling kausap at nakikinig kung ano mang hinanaing. Thankful. Yan, kasi, nakakahingi ng tulong. Mabigat po ang suliranin ng bawat isa sa inyo. Hayaan niyo pong inyong pamahalaan ay maging kapartner niyo, katabi ninyo kahit papano para po matugunan yung mga pangangailangan niyong medikal at pinansyal para kahit papano mairaos niyo yung mga pangangailangan niyo. May tao siya pinapadala, maging instrumento, matulungan yung asawa ko may sakit. Si Mayor yun. May isang tao siyang ginamit para isa kami sa mabigyan ng tulong. Yan ang una't pangalawa kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Thank you so much, Mayor, sa tanggapan niyo na tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Ito na rin po ang pagkakataon para makita ninyo kung saan po nagtatrabaho ang inyong punong lungsod. So welcome po kayo dito sa Bulwagan. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon! Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong door-to-door Doktora Hanny Lacuna upang ibigay sa inyo ang atin pong lingguhang The Capital Report. Siyempre, pagka The Capital Report ay ibinabalita namin sa inyo lahat ng mga nangyari o naganap sa nakaraang linggo at mga magaganap pa sa mga susunod na araw. At syempre, may dalawang napakahalagang okasyon na ipagdiriwang natin ngayong buwan ng Pebrero. So, sisimulan po yan ng ating Chinese New Year sa February 10. Actually, nag-kick off na kami kagabi diyan po sa Binondo. At ang atin pong inaabangan, lalo na sa mga magsing-irog, ang Valentine's Day. Meron na ba kayong ka-celebrate sa darating na Valentine's Day? Basta ako, alam ko, meron ako. Attorney Princess, ikaw meron? Diba? Kasi parang nagbo-bloom ang ating mga kasamahan dito sa studio. Mukhang masaya ang darating na araw ng mga puso. Sino tinuturo nyo dyan? Christian. Si Christian! Wow, Christian. May ka-Valentine's ka na ba? May ka-V-Day ka na ba? O siya,
bago ako magpatuloy, syempre gusto muna namin ipakita sa inyo yung mga nanalo noong nakaraang linggo sa ating honey quiz. May 10 tayong nanalo. Ang ating mga katanungan noon ay patungkol sa Chinese New Year. So congratulations po sa inyong lahat. Natanggap na ba ninyo ang inyong mga gift pack? Ang walang kamatayang gift pack galing po sa ating tanggap. Oy ha, kumpleto yan. May chocolate, may juice, may pang spaghetti, o di ba? Para ka lang Noche Buena ulit o kaya Medianoche. So congratulations po sa lahat ng ating mga nagsipagwagi noong nakaraang linggong honey quiz. Ngayon naman, ang ating honey quiz, ang ating mga magiging topic ay tungkol sa Valentine's Day. Ayun. So, kaya nga ako nakapuli. Diba? Ano to? 2-in-1. Pang Chinese New Year na, pang Valentine's pa. Ayan. So, dapat nagsusot kayo ng pula. Pula ba ang ang kulay talaga? Ngayong buwan ng Pebrero. Bakit kaya pula? Mamaya matanungan natin. Okay? Meron nga pala tayong espesyal na panauhin mamaya. Saka ko na i-reveal. Okay? Pero, bibigyan niya tayo ng mga payo patungkol po kung anong maswerte sa taong ito, kung sino ang masiswerte. Kaya mamaya po, antabayanan nyo yan. Huwag ho kayong aalis. Okay? Para naman po sa gayon, malay nyo, isa pala kayo sa mga maswerte ngayong taon. Okay? Pero bago ang lahat, balik muna tayo sa regular programming. And of course, lagi natin ito sinisimulan ng mga ulat patungkol sa ating kalusugan. Sa linggong ito, magandang balita kasi patuloy pong bumababa ang mga kaso ng COVID dito sa ating lungsod. Yay! Nakapagtala lang po tayo ng 3 bagong cases ng COVID. Kaya ang atin pong total cases na naitala ngayong linggo ay 28 lamang po. Sana bumaba pa sa mga susunod na linggo, mga araw. Kasi nababalitaan ko, sa ibang mga bansa ay patuloy ang pagtaas ng mga COVID cases. Kaya mga kababayan ko, mga kapwa ko Manilenyo, ingat-ingat po, ha? At lagi po niyong iisipin, ang COVID ay nandyan lang po sa ating paligid. Kung meron po kayong nararamdamang sintomas, magpakonsulta po agad kayo sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar o di kaya sa atin pong 6 na ospital. Magandang balita pa rin, wala po tayong naitalang namatay dahil po sa COVID. Kaya yun na nga po, siguro napakalaki talaga, hindi siguro, napakalaki talaga na naitulong na halos lahat po tayo ay nag-avail ng vaccination against COVID. Ngayon, kung meron pa sigurong mga susunod na mga bakuna na darating sa atin o ibibigay sa atin para lalo po tayo mabigyan ng proteksyon at libre naman po, i-avail po natin. Babalitaan po namin kayo kung darating po ang kung may mga bago po tayo mga gamot o mga vaccination laban po sa kahit anong sakit. Okay, speaking of bakuna, okay, alam ho ba ninyo na karamihan po ng mga lumalapit sa aking tanggapan, okay, lalong-lalo na po yung mga kababaihan, ay may sakit na cancer. Kagaya po nung isang araw, nung kami po ay nagkaroon ng People's Day, marami po akong mga nakaharap na mga kababaihan na meron pong cancer. Okay, nakakalungkot po, di ba? Pero meron po tayong mga kaparaanan para po ito maiwasan. O ma-prevent, sabi nga nila. At isa na po dito ay yung pagpapabakuna. Ano ba ang bakuna ito? Ito po yung tinatawag nating HPV vaccine
or yung human papilloma virus vaccine. Okay, ano ba yung human papilloma virus? Ito po ay isang klase ng virus na kapag ito po ay napabayaan natin, maaari po yung mga kababaihan natin ay magkaroon po ng tinatawag na genital warts. Okay, o di kaya sa katagalan po, maaari rin po itong tumuloy papunta po sa cancer. Lalong-lalo na po kung may high risk ang inyong pamilya. Ibig sabihin ng high risk po ay meron po kayong history sa pamilya nyo na nagkakaroon ng cancer. Maaari ba itong iwasan? Opo. Ang isang paraan ay ang pagpapabakuna ng human papilloma virus vaccine. Ito ba ay ibinibigay sa atin dito sa Maynila? Opo. Ito po ay ibibigay dito po sa ating lungsod simula sa February 1 ng taong ito hanggang February 26. Sino-sino ba ang pwedeng bakunahan ng HPV vaccine? Ito po ay nire-rekomenda sa mga batang nasa grade 4 o di kaya yung mga 9 years old hanggang 14 years old. Kanino ba pwede itong ibigay? Normally po, ito po ay ibinabakuna sa mga batang kababaihan. Pero kanina nagbasa-basa ko, pwede na rin bakunahan ang mga lalaki sa human papilloma virus. Pero kasi, mas priority po ang mga babae. Kasi nga po, tumataas na po ang ating mga bilang na nagkakaroon ng vaginal cancer, endometrial cancer, cervical cancer. Kaya po ito ay isang paraan para maiwasan itong mga ito. Okay, ano ba ang gagawin natin dito sa City of Manila? Simula po February 1 hanggang February 26, doon po sa ating mga school clinics ay pwede pong mag-avail ang ating mga grade 4 students ng ating mga pampublikong paaralan nitong human papilloma virus vaccine. Ito po ay libre. Makakatanggap po kayo ng 1 dose po ng HPV vaccine. Okay. Ano ba ang mga kailangan bago ka mapabakunahan? Siyempre, kailangan munang payagan kayo ng mga magulang ninyo na mabakunahan kayo. Sana po, kami po ay nagpe-prepare na ng mga waiver na kung saan o di ho kaya ng consent form ng inyong mga magulang na nagpapatunay na kayo po ay pinapayagan na mapabakunahan. Kaya hinihikayat ko po ang ating mga magulang, payagan nyo pong mabakunahan ang inyong mga anak na babae. Nang sa gayon po, lalong-lalo na kapag mataas ang tsansa na sila ay magkaroon ng mga sakit na nabanggit ko dahil nga po merong history sa inyong pamilya, sana po pabakunahan nyo. Anyway, libre naman po ito. Ilang beses pang binibigay itong HPV vaccine? Normally po, pag edad 15 pababa, 2 beses binibigay. Pag 15 years old pataas naman po, binibigay siya ng 3 beses. Ako po, nakapagpabakuna na. Yung anak ko po, napabakunahan ko na rin po. Meron ba tong mga side effect? Wala naman po talaga. Pwera na lang siya, syempre, yung ordinaryong mararamdaman nyo na pananakit ng balikat, kahit ano naman pong bakuna talagang may mga taong sumasakit po ang balikat. So, again, ay hinihikayat natin ang ating mga mag-aaral ng grade 4 sa ating mga pampublikong paaralan na magpabakuna po kayo laban sa human papilloma virus sa pamamagitan po ng HPV vaccine.
antayin lang po ninyo yung ibibigay na schedule sa inyo ng inyong mga paaralan. Yan yung HPV School-Based Immunization. Ito po ay gaganapin sa lahat po ng ating mga public schools sa lungsod ng Maynila. Kaya ho, again, magpabakuna po kayo ha. Kung nakita nyo kung gaano ka-epektibo ang COVID vaccine laban sa COVID, ganun din pong HPV vaccine. At ayon po sa World Health Organization, ito po ay talagang sinasama na sa mga routine vaccines na binibigay natin sa ating mga kababayan, mga kabataan. Katulad na rin po yan ng BCG, yung bakuna sa measles, yan, yung mga ganyan po. Kaya pabakunahan na po nyo ang inyong mga anak na babae. Okay. Another update. Patungkol naman po tayo ngayon. Shift na tayo ha. Para sa mga naghahanap ng trabaho, magandang balita, madami na po tayong nabibigyan ng pagkakataon magkaroon ng trabaho. Pwede pong hired on the spot, pwede pong placement ng mga employers, pwede rin po tayo sa ating mga senior citizens, sa ating po mga food chains, okay, pati PWD. Nabibigyan na rin po ng trabaho, yung mga GIPs, sa SPED, KNC Group, nabibigyan na rin po ng pagkakataon magkaroon ng trabaho. Sa ano pong pamamagitan ng ano? Una-una po meron tayong Kalinga Job Fair na ginagawa po natin sa ating mga Kalinga sa Maynila program every week. Meron din po tayong Trabado o yung trabaho tuwing Sabado na ginaganap naman po natin sa ating mga pampublikong paaralan. Meron din po tayong mga Mega Job Fair na inaanunsyo naman po natin. And of course, yung daily recruitment po natin na ginagawa sa Peso Annex dyan po sa Park and Ride. So, kung kayo po ay naghahanap ng trabaho, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating Peso sa pamumuno po ni Direktor Fernan Bermejo. So, ang ating pong special recruitment activity ay tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Malay nyo, kayo po ay isa sa mga mapapalad na ma-hire on the spot. Yung ating pong Trabado o hanap trabaho tuwing Sabado ay gaganapin sa February 17, dyan po sa Calderon Integrated High School. Ulitin ko po ang ating pong Trabado ay gaganapin sa Calderon Integrated High School. Yan po ay dyan sa Tondo sa February 17, 10 a.m. to 3 p.m. So, mga ilang paalala lang po. Be in your most comfortable casual attire. Magdala po kayo ng 10 o higit pa sa 10 resume. Magdala po kayo ng sarili nyong ballpen. Dumating po kayo ng mga aga. Mas maganda po at least mga 30 minutes before po yung actual interview. Magdala po kayo ng sariling ballpen. Kumain po kayo bago po kayo magpa-interview. At relax lang po. Dapat po relax kayo pag nagpapa-interview ho kayo. Huwag ho kayong nervyosin. Kasi pag kayo ay ninervyos, lalo po kayong walang maisasagot. Hindi naman ho yata gaano kahirap ang mga katanungan sa inyo. Kanino ho ba bukas itong mga atin pong job fair? Sa lahat po ng antas. Meron pong high school undergrad, high school students, college graduate, tech voc, and of course, nasabi ko na nga kanina sa ating mga senior citizens at saka sa mga persons with disability. So, halika na po kayo, mag-apply na po kayo. Okay? Last Wednesday ay ginanap po natin ang ating Kalinga sa Maynila sa District 2, Tondo. At napakarami na naman po natin nabigyan ng serbisyo patungkol sa ating OSCA, sa Manila Department of Social Welfare, Civil Registry, BIB. Meron din po tayo naganap na libreng gamutan, na may libreng gamot.
Engineering's Office, MTPB, ang ating pong MPD, lahat po ng departamento na naiisip nyo, dinala na po natin sa inyong mga barangay upang idiretso po namin sa inyo ang lahat ng ating serbisyo. So, napakarami po natin nabigyan ng libreng serbisyo noong nakaraang Miyerkules. At tuwing Miyerkules ay gagawin pa rin po natin tong ating Kalinga sa Maynila program. So, next Wednesday, nasa Distrito 3 naman po tayo. Okay? So, abang-abang lang po kayo. Ayan. Sa Lope de Vega Street, corner Severino Reyes Street, Santa Cruz, District 3. Sakop po ay Barangay 313, 314, 329, 335. Tanong! Okay. Ito marami nagtatanong. Sino ho ba ang pwedeng pumunta dyan sa Kalinga sa Maynila program natin? Unang-una po, yan pong mga nakalagay na barangay ay automatic po napadalhan namin ng mga imbitasyon ang heads of the families nila. Okay. So sila po kasama na agad sa ugnayan natin. Paano po yung mga serbisyo kung hindi naman kayo nasakop ng mga barangay na yan? Pwede pa rin po kayong pumunta. Pwede pa rin po nyong i-avail yung mga serbisyong ibinibigay natin ng libre. Kaya tumungo lang po kayo dyan. Pwede po yan kahit hindi kayo taga Distrito 3, kahit hindi po kayo sakop ng mga barangay na nabanggit ko. Pero po, itong 4 na barangay lang pong ito ang kasama dun sa ugnayan lang, yung talakayan. Okay? Kasi meron po silang mga imbitasyon. Pero the rest, pag binuksan po natin ang ating mga help desk, pwede po kayong lumapit sa lahat ng ating mga help desk. Okay. Ang dami na naman nating awards na natanggap, 'di ba? Parang linggo-linggo na lang meron tayong recognition na natatanggap sa iba't ibang sektor dito po sa buong bansa. Unang-una, gusto natin i-congratulate ang ating mga bagong arkitekto mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Congratulations! Alam nyo ba, ang overall passing rate sa buong Pilipinas ay nasa 61.68% lamang. Pero ang pamantasan ng lungsod ng Maynila ay nakapagtala ng 82.35% overall passing rate. Ito po ay yung katatapusan na naganap na licensure exam noong Enero. So congratulations po sa ating mga bagong arkitekto galing sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Next, ako po ay dumalaw sa ating isa na namang centenarian. Kapitbahay ko lang ito sa Bacood. Diba? Binigyan po natin si Mami Priscilla Salta ng Arellano Street, Santa Mesa, Maynila ng kanyang pong 100 pesos dahil centenarian na po siya. Alam niyo, nakakatuwa kasi very sharp pa si Mami. Talaga nakikipagbalitaktakan pa sa amin, oh. Noong una nga, akala niya 100 pesos lang ibibigay namin sa kanya. Tapos na-realize niya, tinignan niya mabuti yung cheque. 100,000? Sabi ko, Mami, bakit? Ano ba akala niyo? 100 pesos. Ikaw naman, Mami. Kung 100 pesos, i-cheque pa ba namin yan? Di ba? Hindi po. So, Mami, saan nyo gagastosin yung inyong 100,000? Di ba? Pa-share naman dyan. So, yan po ang ating bagong centenarian, si Mami Priscilla Salta. At bilin ko rin po sa kanyang pamilya na makipag-ugnayan din po sa DSWD NCR dahil nagbibigay din po sila ng karagdagang 100,000 pa para sa mga centenarian. O yan, nakita nyo, happy-happy si Mami, di ba? Okay, dumako naman po tayo sa ating Quiapo Church. Alam po ba ninyo na ang Quiapo Church po ay ginawaran na ng
Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno or National Shrine of Jesus of Nazarene. Okay, ito po ay diniklara ng CBCP sa pangunguna ng kanilang presidente, Bishop Pablo Virgilio David. Kasama po ang His Eminence Jose Cardinal Advincula, ang atin pong Quiapo Church Rector na si Father June Sescon, at ang lahat ng mga obispo, kaparian at miyembro ng Quiapo Church. Congratulations po sa Quiapo Church sa pagiging National Shrine. So, susunod na po dyan, International Shrine, di ba? Well-deserved naman. Dapat matagal na huyang nadeklarang National Shrine di ba? I think kung hindi ako nagkakamali, pang 29th na ba sila? 29th na yata sila na nadeklara na as a National Shrine. Okay. Ang lungsod ng Maynila ay na-award din sa Project Shake. Ano ba ang Shake? Diba? Supporting households and LGU awareness and knowledge for earthquake preparedness noong January 23, 2024. Okay. So, ang aim po nito ay for earthquake resilience of vulnerable local government units in and around Metro Manila. Ang award po nito ay iginawad ng Catholic Relief Services, ng USAID, at ng Caritas Pasig. So, congratulations po sa ating lungsod. Ayan, ang dami na naman nating award na natanggap. Announcement na tayo. Ang bilis Ang bilis natin Doon po sa mga hindi pa nagbabayad ng inyong business taxes at ng real property tax, ako nagbayad na ako. Muntik na kung hindi mabigyan ng discount, di ba? Ay maaari pa rin po kayong magbayad dahil in-extend po natin hanggang February 9 ang atin pong deadline. Ibig sabihin po hanggang sa February 9 ay wala pa rin po kayong penalty. Okay? Yan po ay sa business permit and license tax. Pero sa real property tax po, extended ito hanggang March 2024. Kaya, hinihikayat po natin yun pong ating mga kababayan na hindi pa nakakapagbayad ng kanilang business tax at saka ng real property tax na magbayad na po. Pwede po kayong tumungo sa ating e-boss lounge, sa ating po mga mall partners, of course. At po pwede rin po kayong mag-renew online. Pumunta lang po kayo sa ating Go Manila app o kaya sa www.gomanila.com. Okay? Para po sa inyong mga katanungan, kung meron man po kayong katanungan, marami po tayong help desk sa atin pong lounge at saka po sa ating mga mall partners. Okay? Yan po mga atin pong mga paalala sa atin pong mga kababayan. Okay. Alam niyo, maaga pa lang naghahanda na kami para sa isang bonggang-bonggang pagdiriwang ng Araw ng Maynila 2024 kasi kagaya po noong isang taon, napakarami po nating activities na nakalinya. Siyempre, isa na dyan, yung pinakakaabangan, yung Miss Manila 2024. Isa na ba kayo sa susunod na Miss Manila? Abangan nyo po ang mga detalye, ilalabas po to ng Department of Tourism, Culture and Arts Manila. Ayan po, kung kailan po kayo pwedeng magpa-register, ano ho ba mga kailangan yung mga requirements, yan, okay, para po sa ating Miss Manila 2024. Ito po na-anunsyo na namin last week. Yung ating pong kasalang bayan na gaganapin naman ng June 15, 2024. Pwede ho kayong magpakasal sa West o di ho kaya sa simbahan.
Kung sa simbahan po, ang kasalan po ay magaganap sa Manila Cathedral. At kung sa West naman po, ako ang magkakasal sa inyo. Paalala lang po namin, medyo limitado po ang pwede nating ipakasal sa loob ng simbahan. Nasa 100 pairs lamang po. Kaya makipag-ugnayan na po kayo sa ating civil registry sa pamumuno ni Ma'am Encar Ocampo. Pero sa kasalang sibil po, wala po tayong limit sa mga gustong magpakasal. Tanong ulit, paano po yung mga pambayad natin sa mga kinakailangan para kami magpakasal? Kaya nga ho kami hindi nagpapakasal dahil magastos. Wala ho kayong gagastusin. Wala ho kayong gagastusin. Siguro po yung pamasahe lang ninyo papunta po sa simbahan. Okay? At syempre yung inyong kasuutan. Okay? Hindi ho kailangan nakagown kayo. Ang importante ho ay dumating kayo sa araw ng kasal. So, kami na po ang sasagot sa lahat. Kami po ang sasagot sa inyong lisensya. Kami po ang sasagot sa inyong mga singsing, sa aras, sa belo, sa bulaklak, pati reception. Sagot na po namin yan. Kaya, doon po sa mga nagsasama, ngunit hindi pa ho kasal, magparehistro na po kayo. Kami na po ang bahala sa lahat. Okay? Ano pa ba ang mga kaganapan para sa ating Araw ng Maynila celebration? Of course, yung ating Manila Film Festival. Ngayon po, kung last year po ay full length yung ating pong mga palabas o yung mga ginawa pong mga movies, ngayon po ay short film tayo. Okay? Short film. So, ito po ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral. Bona fide students of private and state colleges, universities, 18 years old pataas. Ano ba ang theme? Okay? Manila in Me. The thematic thrust of the Manila Film Festival is to celebrate Manila as the city of infinite possibilities and 1,000 tales. Okay. Nakalagay po sa ating screen. Okay, ang target running time of no less than 15 minutes. Kaya nga po short film lang eh. Diba? And not more than 20 minutes. So, sa lahat po ng mga interesado na isubmit ang kanila pong mga short films, pwede po ninyo itong isubmit online sa www.themanilafilmfestival.com. Ang deadline po ng submission ng inyong mga entry ay sa February 29, 2024. Aba, leap year pala ngayon. Naku po. Kaya pala sabi nila, ang buwan ng Pebrero ay buwan ng mga kulang-kulang ba yun? Tama ba yun? Diba? Kasi kulang sa araw. Oo. February 28 lang ang regular eh. Oh. Bakit nga ba? Bakit nga ba ang February? Bakit bukod tangi ang February ang may 28 days lang? Tapos every 4 years lang nagkakaroon ng February 29. Ano kaya ang logic doon? Alam kaya ng ating special guest kung ano logic doon? Diba? Anyway, again, ang deadline of submission is on February 29, 2024. Sa lahat po ng ating mga mag-aaral sa kolehiyo at sa universidad, kung sa tingin po nyo ay karapat-dapat ang inyong short film na maging entry, mag-submit na po kayo sa www.themanilafilmfestival.com. Okay. Another announcement. Tomorrow po ng hating gabi ay meron pa po tayong fun run. Okay. Sponsored by 7-Eleven. Okay. So, magkakaroon po tayo ng mga road closure again dito sa may area ng Quirino, Luneta area. Andyan po ang ating
ang tawag dito, nasa screen po nyo kung ano po yung mga kalyeng isasarado natin. Magsimula po ng February 3:10 p.m. hanggang February 4, 2024, 8 a.m. Bakit 2023 nakalagay dyan? Diba? Carlo, 2024 na tayo ngayon. Diba? Mali. So, may mga isasarado po tayong kalye, ha? Tingnan lang po yung traffic advisory po natin. Ipipost po natin sa PIO page po natin. Manila PIO. MPIO. Okay. Nabanggit ko na to last week. Yung ating pong Maynilab, yung ating yearly event para po sa Valentine's Day. Wow, Maynilab. Memories that last forever. Nagaganapin po ngayon sa Kartilya ng Katipunan. Kasi dati po lagi sa Mehan Garden. Pero ngayon pong taon, ito po ay gagawin sa Kartilya. Of course, marami po tayo dyang mga booth. Both food and non-food merchandises po. At saka exciting activities for 5 days. No, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 6 days po yan. So, tumungo po kayo. Magsisimula po ang ating mga na magbukas ang ating pong Kartilya for Maynilab ng 3 p.m. at magtatapos po ng 11 p.m. So, kung gusto nyo, meron na kayong lugar para dalhin ang inyong mga kabiyak o mga mahal sa buhay para sa darating na araw ng mga puso. Maynilab. Memories that last forever. Ayun. Okay. Kagabi ba yun? O kagabi, February 1, ay nilaunch natin yung ating celebration ng Chinese New Year. Kung kayo po ay nandun sa area ng Binondo, of course, nakita po ninyo yung ating pong pagsalubong sa darating na Chinese New Year. Siyempre, kasama po natin dyan ang ating City Administrator na nakalimutan kong batiin kagabi. Si City Ad Bernie Ang, okay? At syempre po kasama din natin ang ating Congressman Joel Chua at ang ating 6 na konsehal ng Distrito 3. Ang iba't ibang mga Filipino-Chinese organizations, ang MACBO, kasama din po natin. Sino pa ba mga kasama? Ang ating mga barangay officials kasama din po natin. At syempre ito po ay sa pagtutulungan ng Department of Tourism, Culture and the Arts Manila, ang ano pa ba? Ang MACBO, kasama ho natin diyan. Ang Manila Chinese Business Club, kasama din po natin diyan, okay? At atin pong inilawan yung ating Prosperity Tree. Ayan po. At saka tayo po ay nag-eye dotting sa atin pong lion na ginawa po natin dyan. Siyempre kasama po natin ang ating NCR Director ng Department of Tourism at kasama nga po natin ang DTCAM, ang City Engineering's Office, ang City Electrician's Office at ang mga kababayan natin po dyan sa Binondo area. So ayan, ang ating kick-off ng ating Chinese New Year celebration. Speaking of Binondo, ayan, mamaya na yun. Mamaya na ako magpa-plugging yung mga pero speaking of Chinese New Year, ito alam nyo po, naniniwala ba kayo sa swerte? Diba? Ako po naniniwala sa swerte. Naniniwala din po ko sa destiny. Ayan, di ba? Wala naman pong mawawala kung tayo po ay maniniwala sa mga kaugalian ba na ito. Ako po mahilig po ako magpahula. At masasabi ko po na marami na po sa mga napahula ko ang nagkatotoo. Pero sabi nga nila, syempre, di ba, nothing is written on stone. Tama ba yun? Diba? Tayo ang gumagawa ng sarili nating
destiny. Hindi natin dapat ibase ang ating buhay o pamumuhay doon po sa sinasabi sa atin ng kung sino-sino. Tayo pa rin po ang gagawa ng ating sariling tadhana. Pero hindi naman po sigurong masama na tayo po ay paalalahanan, di ba? Ng mga taong eksperto. Ayan. Kaya ngayong hapon po ay meron po tayong espesyal na panauhin. Isa po siyang dentista by profession. Ewan ko ba kung paano siya naging feng shui expert. Natawa ka, di ba? Siguro mas malakas kumita ito bilang isang feng shui expert. Di ba? Mamaya marami po tayong tanong sa kanya. At sigurado po ako, may mga phone-in questions din kayo. So, sa atin pong mga taga-subaybay sa ating The Capital Report, baka meron po kayong gustong itanong sa ating feng shui expert. Palakpakan naman po natin ang ating espesyal na panauhin ngayong hapon, si Dr. Anthony Fogoso, pagkatapos po ng ating ipapakitang video. Ayan. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman, sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda, sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, pagmasdan ang lungsod, may malasakit at patungo sa pagpunla. Oh Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country, we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng bagmo sa Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda, sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagpunlan. oh Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Manila, may malasakit at patungo sa pagpunlan. Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. I'm back! Ready na ba kayo para sa ating espesyal na bisita ngayong hapon? Palakpakan po natin muli Dr. Anthony Fogoso. Yay! Hi, Dr. Ants! Oy, pakita naman yung si Dr. Ants! Yan! Ano ba naman yung ating ang ating cameraman, di ba? Dr. Ants! Relax ka lang, para ka namang hindi nag-guess sa Thanks for having me here. Wow, so formal. Hindi ho kami sanay sa formalan dito po. Baragan po dito eh. Hindi. Loko lang po. Doc Ants, una ko pong tanong. Ang feng shui ba ay pinag-aaralan? Opo. Feng Shui talaga pinag-aralan. Akala ko noong una parang superstition to. Pero nung marami nagtatanong sa akin, ginawa kong
professional, I professionalized myself as feng shui practitioner. Nag-aral ako sa Malaysia pa. Wow! Doc Ans, doon ka daw tumingin. Ayan. Ayan. Okay. So, napag-aralan, may libro bang binabasa? Actually, nung nag-aral ako under Grandmaster Yap Cheng Ai, it's parang modules doon or wala kaming textbook na hawak naman talaga. May test ba yan? Merong exam, kasi merong advanced feng shui pa na pag hindi mo napasa yung beginner intermediate, hindi ka nila tatanggapin sa isa pang level. So, siguro naman pinasan nyo. Napasa Kaya, ko yun. kaya Napasa ko yun. feng shui expert ka na. Pero, kailangan ba meron kang parang visual aura na tinatawag nila para talagang mabasa mo yung pag-feng shui? Nung unang-unang nagpunta ako sa Malaysia, ang aga ko pumasok, kasalubong ko kagad si Grandmaster Yap. No? Tinabihan niya ako, tinignan niya yung birth chart analysis ko. Sabi niya, I was born to study metaphysical sciences like feng shui. Sabi niya, lahat pwedeng mag-aral, pero hindi lahat pwedeng maging practitioner. Ah, okay. So talagang pinag-aaralan po yan. Gaano ka kayo katagal nag-aral? Mabilis yan yun, 3 modules yun. Tapos yung pinaka-basic, actually pag nalaman mo yung basic, malaki na ang knowledge mo about feng shui. Gusto ko nga magturo sa mga arkitekto para yung mga designing of the main door or saan nakaharap yung mga bahay. Ang mga Pilipino kasi mahilig sa rising sun, pagbibili ng property. Nung natutunan ko yun, meron palang tinatawag na east person, west person. Depende pa sa pagkatao mo. Depende sa taon ng kapananganak. So pag bumili ka pala ng property, binabase pa yan sa kung kailan ka pinanganak. Yes, sa taon ng kapanganak. Halimbawa po ako, Doc Ans, ako po ay pinanganak ng May 6, 1965. Anong klaseng person ako? Okay. Kino-compute man to kuha number pero hindi ko siya kabisado pero napakadaling computean. Pero ako, gawin ko example yung akin. Number 6 ako, sabihin, I'm a west person. Kaya ang pwedeng kong bilhin na property is facing the southwest, northwest, northeast, tsaka west. Kung ang mga counterpart ko naman, the east person, pwede lang bumili sila ng property facing the northeast, south, and the southeast. Wala bang south person at saka north person? Wala. So east lang and west east lang. and west person Naku, lang. siguro pag ako nag-aral, bagsak ako agad. Hindi, kasi di ba, hindi naman kasi lahat, you can say na yung mga feng shui expert o yung iba po na parang dapat may third eye ka. Dapat ba may third eye Wala ka? akong third eye. Pero sinasabi ng mga kaibigan kong psychic, meron ka pero ayaw mong i-develop. Actually, ayaw kong i-develop once na inopen mo. Lahat na Nakakatakot. ayaw mo nang makita, nakikita mo na sila. Hindi ka ba ninenervyos, Doc Ans, na kapag ikaw ay pinapractice mo yung feng shui, ay meron kang masasabi na hindi gusto ng iyong kliyente o yung nagpapa-feng shui sa'yo? Yung karaniwan namang nakikita ko mali is wrong placement of the main door. Usually, I angle the door or nagkagawa ko na arco para pagpasok at labas nila ng property nila, akma sa buhay nila. So, ang feng shui ba, Doc Ans, sa property lang? Property, buhay, pag upo sa mesa, pagkain sa hapagkainan, you should be facing your best direction. Paano ko ngayon? Am I facing my best? Tama bang angle ko? Binabasa yan nga sa reading ng if you're a east person or west person. Oh Kaya my yung mga God! ginagawa kong bahay, kahit po yung paano sila magkain, tinuturo ko na dito nga upo ang tatay. Ang mga Okay. estudyante, kung paano sila madali mag-focus sa pag-aaral, nilalagay ko rin sila sa mga magandang kwarto or lugar para madali silang mag-concentrate. Ang feng shui ba, Doc Ans, ay nagagamit din sa love life? Yes, katulad ngayon, ang singular most lucky for romance is the born pig. Ano? Pig. Pig! Zodiac. Pig! Kung mga single ang mga pig ngayon, ang laki ng chance silang magkaroon ng girlfriend o boyfriend. Hoy, sino ba dito ang mga sign of the pig?
Hindi yung looking like a pig, ha? I look and I sign up. Ah, yan. O, di ba maswerte ka daw KR ngayon sa taon na ito. O, sige, segue. Paano kaya ako? Year of the snake ako. Ang snakes, they have be having a very good year this year. Yun na nga. Career-wise, well, Palakpakan! Very good years. Snake. ano yan, more income, more popularity, more opportunities. I like you, Doc Ann. Saka, yung nga, snake na babae kasi, they tend to be more beautiful this year. More attractive talaga. Di ba? Wagi-wagi ako ngayon. Pero Doc Ants, di ba meron pang fire, wood, Yes. water ba? Yes. Meron din, Ako po ay wood snake. No, yes. So ano ba yun? Ganun pa rin ba ang It means chances you're a of wood winning snake. everything? Tapos, we have a wood dragon now. It means di talagang very lucky. You're very compatible with it. Ramdam ko na nga eh. ramdam ko, Doc Ants. Abe, ang kulit ko, di ba? O mamaya pa nga yan dapat. Ano ba dapat na Teka, naiiba ako ng naiiba ako ng pinag-uusapan. Okay. Ngayon po ay anong year tayo? Ngayon pong darating na New Year. Ano yun? Actually, mag-start ang New Year or the change of season will be February 4. Sineselebrate lang natin ang Chinese New Year dahil sa new moon. Kaya naging February 10, 2024. Anong nun? Meron ba yung kasi sabi mo February 4 dapat, Ang change of season, yes. Ang change of season. So dapat supposedly February 4. Kaya lang ang yung Inantay natin yung new moon to celebrate the start of spring. Wow! So dapat February 10. Alam mo, marami po tayong dahil nasa parte na po ng ating kultura at ang ating history, ang atin po mga nakasanayan na patungkol po sa anything about sa Chinese tradition. And one of this is yung pagdiriwang ng Chinese New Year. Okay. Di ba meron tayong kinakaugalian? I know, pinapractice po to ng inyong pamilya, yung mga kailangang nakahanda kapag bisperas, yes. ng Chinese New Year. Ano ba ito, Doc Ants? Karaniwan ako, naghahanda ako ng 5 prutas. 5 lang, kasi meron tanong, 13 ba dapat? Hindi, ginagamit lang yan sa Western New okay. Year. Sa Chinese New Year, karaniwan ako, ginagamit ko 5 lang. Pero sa 5 na yon, meron akong mas marami sa lahat. Marami ako dinidisplay na kiat-kiat o kaya mga mandarin oranges. Kasi the oranges, they symbolizes gold. Oh! Ang iba pa is the pineapple, is the suha, green mango, tsaka banana. Ay, hindi naman bilog ang banana. Because the banana it symbolizes the kagalingan ng mga bata, mga anak. Oh! Kaya pag bumili kayo nun, you buy the best looking, yung makakaaba yung daliri ng Ang mga ginagamit banana. lang natin sa saging pag tayo ay nag-LBM di ba? Di ba? Pero yun pala kagalingan ng bata. Tapos yung sinabi nyo po, yung mandarin orange at yung kiat-kiat, gold yan. Yes, they Prosperity. symbolize So prosperity po yan. Ang kiat-kiat maliliit lang eh. So maliliit Pero- lang ba? All what comes in all sizes. Okay. Bakit green apple, hindi red? And then the green mango. Green mango! It's Hindi. because that symbolizes ripening. Pagdating mo yon, display mo ng hilaw, kinabukasan, kalamang araw, green na, nag-ripen yung lock. Nag-ripen yung lock. So, ibig sabihin, hindi necessarily bilog. Yes. Hindi necessarily bilog. Because ang Chinese, they are full of symbolism. At pwedeng 5 lang pala. Yeah. Pero kahit gaano karami. Yes. Oo. So, hindi pala, yun palang 13 ay sa Western culture lang nila. And Na, it's a 5 superstition. lang pala. Okay. Dapat ba yan ay laging present sa
sa Eve. Hindi. Ito naisip ko kasi nung last Sunday may nagpa-audit sa akin na house. Yung house nila, sabi ko, ang dead naman ng energy. Yung sinabit nila nung panahon nung pagsabit ng mga prutas, hanggang pagdating ko, naka-display pa rin. Tuyot na. You don't display na yung mga tuyot na bagay kasi it's symbol of dryness. Kaya pinatanggal ko kaagad lahat sa bahay nila. Pwede ba kainin? Yes, yun? pwede po kainin. Mas madadagdagan ba ang swerte pag kinain mo at inubos mo yung naka-display? Wala naman. Wala Pero naman. yung perang inilagay kasama ng mga prutas, pwede mong itago or para yun yung magdadala ng more. So ibig sabihin, Nilalagyan doon siya sa ng- lalagyan mo, may pera pa Yung dapat. ampaw, lagay mo ampaw. Barya ba o buo? Buo, mas maganda. Buo! Mas maganda Pero pala. nakikita ko nga sa mga pagganitong season, ang daming nilang 1,000. Ako nalagay ko lang isang 1,000. So it doesn't matter kung ilan ang ilagay mo. Paano ngayon yan, yung 20 pesos, hindi na peso, barya na. Barya. It doesn't matter Yeah, also. doesn't matter. So basta meron lang kahalo doon sa lalagyan mo ng prutas ng kahit anong amount. Yes. Okay. And real money. It should be real money. Real money, hindi pala pwedeng Kasi play yung iba money. akala gold coin. Pero though I display the gold coin, they also symbolize as well. Pero real money is real money. Oo nga. Pwede bang ipamigay yung nakalagay doon? Okay. Ipapamigay mo sa kaanak mo, regalo mo, di ba? Ampaw Ang traditional talaga sa mga Chinese countries, Malaysia, Singapore, if you're single, you get to get ampaw from your relatives and friends. Pero kung yung married ka na, hindi ka na mabibigyan. Ay. Kung hiwalay. Siguro consider single na mo siya. Oo. So, yung mga single ang pwedeng makatanggap. Hindi ka mga na... bata. At mga bata. Ang malas naman ng mga may asawa na, no? Pero pwede kayong tumanggap sa mga magulang natin. It's a good money to start for the year. Doc Ans, maliban sa prutas, ano pa po ang pwede niyong ihanda sa hapagkainan to bring good luck? Or meron ba tong simbolo? Meron. Ano po yun? Ang tikoy, yung togetherness, yung garlic, Uy, bago yung garlic. merong peanut, future prosperity. Di ba yung peanut? Yung may balata, yung parang siyang number 8. Oo. Ito pa ba hinahanda ko? Isang buong isda from the muso to the tail, buo siya talaga. Ina-order na lang. Steamed? Yeah, ina-order na lang. Hindi prito? Kung chicken din, sinasabi ko, pwede naman ng chicken, basta buo pa rin yung chicken. Kasi what we don't like is there's cutting. Anong simbolo nun? Bakit kailangan buo? Yung buong taon is mas worthy ka. Pagpasok hanggang matapos, buo mo yan. Ang beef or ang Ang pork? beef, actually, ang handa ko, traditionally, ang handa ko is shabu-shabu. Bakit? Kasi winter pa halos sa China, malamig. Yan karaniwan ng traditional na hinahanda nila. Nagluluto masarap sila ng yun. sabaw na kumukulot, tapos they get together and eat that. Simple lang pala, masarap pa, sabaw, di ba? And shabu-shabu. Shabu-shabu. With the noodles and the colorful na mga sahog. Inaano ko talaga yun. Pero does that mean anything? Wala naman. Long life, the noodles, tapos yung prosperity, yung mga lobster balls. Kasi Naman lobster balls naman yung pala. tokwa, kasi pangit ang color ng tokwa, it symbolizes yung color ng morning. Kaya pinapa-fried ko muna or pinapa-brown ko siya bago ko siya pinapalagay sa shabu-shabu. Bakit pangit ang morning? Morning. Morning. Akala ko umaga. Diba? Ay, nako. M-O-U-R pala yung Yes, morning. M-O-U-R. Diba? Morning. Talaga naman. Oo, mahina ang pick up ko ngayon, Doc Ants. Diba? Yung color ng mga sack, yung mga tsaka kulay ng tsaka pinapa-golden brown ko yun. Tsaka ko lang So yung tikoy ba dapat lutuin mo muna bago mo ihanda? Meron akong buo sa mesa, meron din akong panghanda. Binabalot din namin siya kung, di ba ma'am, last week napanood ko, tuwan-tuwa ka sa aming turon. Turon style din ang paggawa namin sa aming tikoy. Masarap yun. Alam niyo po,
paborito namin ang turon ng mga fugoso. Kapag kami kumakain sa kanila, yun po ang aming hinihingi lagi. So ngayon, hindi na saging ang nilalagay nila para in time for Chinese New Year. Tikoy ang sinasama nila. So may buo at saka meron ng luto. Okay. Hiwalay yun. Ayoko na may kinat sa mesa. Hiwalay siya. Okay. Pero ihahanda mo is yung buo. Yes. Hindi mo siya ilalagay sa mesa yung kinat. Isa-serve na lang Isa-serve. siya. Okay. Kasi ayoko ng division. Okay. Ano pa hong iba ang pwede nyong ihanda? Sa, makapuno, yung matamis, mga candies, magandang idea din yan. Kaya lagi ako maraming, sa mesa ko meron akong 88 coins. Ngayon kasi is period of 9, nung pagpasok ng February 4, 2024, from the last 20 years, we were on period 8. Ngayon magiging period 9. Ano ibig sabihin nun? Total different feng shui. It's a total different feng shui. What do you mean by total different feng shui? Okay. Period 8 is the rise of middle-aged men. Period 9, period 5 is the rise of female, middle-aged female. Not necessarily the, mas magiging maraming leader or mas maglilid sila sa mga negosyo, industries. Narinig nyo yan. Lahat talaga, diba? Napakaswerte talaga para sa mga babae ngayon. Oo. Ramdam ko nga yan Doc Ans, na kami mga kababaihan ngayon ay masiswerte o nanggaling na rin yan sa iyo. Nababasa din pala yan sa... Sinasuggest yun nung tinatawag na flying star, anong feng shui, and also the flying star. For example, this year, the ruling numbers, the number 3, that's the argumentative. This year, maraming mainitin ng ulo, maraming nag-aaway na pamilya, because it's the number 3 argumentative star, they settle in the middle of the house. Kaya maraming bickering within family or... Paano may iwasan yung mga ganyan? Okay, napakadali yung solution or i-control ng argumentative star. Should be, ngayon, conscious na tayo regarding that. The center of the house should be protected. Maglalagay ka lang ng anything na red, kulay pula, red rug, bright light, candle na pula, harmony na parang yung mga dekorasyon ng Chinese. Ang sasabit ka sa gitna ng gano'n. Totoo bang nakaka-ward off siya ng yung mga bad elements na sinasabi? No, they control the element. They control The element. Nasa middle, ikaw control ng fire. Halimbawa po, Doc Ans, meron ka naging client na bago ka kinonsult, nagawa na lahat. So, may nakita kang mali-mali sa ginawa nila. Yan, pagpapagawa po ng bahay. Ano po ang panlaban dun sa mga maling ginawa nila? Wala. We put sometimes, nung isang beses nagagawa ako, I just put additional door. Nagdagdag lang ako ng additional door. Lalo ngayon, from period 8, magiging period 9, nag-open ako ng door doon sa place ng period. Okay. Kasi yun yung wealth Actual entrance. door? Actual door? Yeah, kahit dekorasyon. Okay. Symbolic lang kasi. Symbolic lang yun. May nakikita kasi ko para natatawa ako sa Christian May nakita kasi ako, may mga nilalagay-lagay sila dyan sa, ayan, kagaya niya, no? Nakikita mo yan, Yeah, Doc the Ann? lotus lang. Yeah. Harmony yan. Oo. Na nilalagay-lagay parang to control. Yes, Ayan. harmonize. Yeah. Why specifically the lotus ang nilalagay niya? They say it's the flower of the Buddha, symbolizes purity, yung blessedness, and yung parang sa atin, yung makes the person calm. Ba't aligagay nandiyan sa loob ng boot? Kung calmness ang traditionally kasi I do traditional feng shui. I just put plants, metal, crystal. Opo. Oo nga They say din, kagaya ng ginawa sa akin nung isang nag-feng shui sa akin, to ward off yung mga bad vibes. Nilagyan niya ako ng mga tanim. Yes. Mga tanim. So nakakatulong din pala yon. What particular na tanim ang nilalagay pag Actually, any plant will do. As of that plant will absorb the negative. Makikita mong mamamatay. Yes. Alam mo, sis,
Alam mo nung nasa city council ako, nung ako'y vice mayor pa, ang daming bad vibes noon eh. Kaya pinalagyan ako ng 2 tanim sa gilid ko. Totoo nga yun Nawala yung bad vibes. Oo, nalanta. Nalanta eh. Oo, nalanta. Yung Mama Cha, gusto mo magpapungsoy, di ba? O, di ba? Ano ba? Nagkaroon ako ng client, in-experiment namin yun. Kasi may mga beam ang bahay, lagay ko yung halaman sa beam, at isang halaman na wala sa beam, namatay yung nasa ilalim ng beam. Oh. Kaya sinasabi namin, you don't place your head above the beam, yung chair or bed, natanggal namin sa ilalim ng beam. Di ba meron pa yan positioning of the furnitures eh? Yes. Oo. Dapat yata isang buong araw tayo dito nag-ano, di ba? Maraming ang ayos na furniture should be shape of embracing or octagon. Paano yun? Parang nakaganyan siya, letter U. Para embracing siya. Kasi, halimbawa, di ba sa ibang bahay, sabi nila, dapat daw yung paanan ng bed, hindi dapat na kaharap. Facing the door, yes. Yes, oo. Why? May hihila sa iyo. Parang yun sa nai-eat up yung energy mo, or parang tawag nila sa church, di ba, pag nilalabas, unang maaban or ulo, parang gano'n. Oo nga eh, oo nga. That's why we move. There's an experiment also like that I did. Yung brother ko, yung bed niya nakatapat sa Si Doc. banyo. Oo. Ako malayo sa banyo siya. He tends to get sick palagi. Tapos nung pinalayas ko siya, pinaka ko, you lipat to another house. So, simula pinalipat mo ko, hindi na ako nagkasakit kasi, kuya, hindi ka naniniwala sa akin. Your bed is pointed to the banyo. Bed is pointed to the banyo, hindi rin pala po pwede. Hindi rin pala, yung paanan ng bed. Either or. Paano ko? Ang door ko papunta sa room ko is nandito. Yung banyo ko nandito, itong kama ko. Yung katapat na door ng banyo. Hindi naman sila magkatapat. Kung kasi wala. Basta also you don't see what's inside of the banyo. When you Baka may makita akong mumudon. Diba? Doc Ants, ano ho bang mga signs? Kasi naiiba na para na ako nagkukonsulta yung ginawa natin na yun, yung talagang feng shui. So how do you locate the good direction and the bad direction? Yung lang to yung mga animals is just additional. Oo nga. Why specifically animals ang ginagamit nilang sign? Okay, di ba yan? Sabi nila, historically or legendarily na nagpatabag si Buddha ng animals. Tapos, unang dumating si rat. Oh, hindi ko alam yan Sunod-sunod yan na dumating. Sabi nila, bakit Doc nahuli yung dragon? Because he was assigned to assist the animals. Kasi iba, they tend to wander. Sabi niya, dragon, nasa na yung ibang animals, ba't walang dumarating sa palasyo? Umikot-ikot pa siya, hinanap pa niya ibang animals. So, una niya nahanap si rat? Ang unang dumating yung rat. Kasi, actually, sabi niya, niloko ng rat yung ox kasi nakisakay na nga siya sa ox. Lumundag pa siya papunta doon sa... May mga ganun pa palang kwento, diba? Kaya ang ganda ng legend na yun. Hindi ko alam yung legend na yan. Maaral nga yan, legend na yan, diba? So, ano pong mga animal signs ang maswerte sa taong 2024? Ang magandang singular most lucky sign for the year is the pig. Pig! Narinig na sila mga pig dito! I'll be having an excellent luck. Kung kayo, ma'am, meron ka mga pig that surrounds you, they support your luck also. Again, so kung may nakasurround sa akin ng mga pig, they tend to support you. Okay, pig. Literal na pig. Literal na pig. So, ang pinakaswerte ngayon, pig. Ano pa po ang ibang mga masaswerteng signs ngayon? It's a very good year for the ox and the snake. Snake! Good year for the rat, rooster, sheep, and a tiger. Oh! So, sino ang mga malas ngayon? What I call standalone animal will be the dog and the dragon. Because the dog are the conflict animal, the dragon is the offending animal for the year. So, ibig sabihin, Doc Ants, kahit na Year of the Dragon ngayon,
but not necessarily maswerte ka. You are offending your own zodiac sign. You're offending your own zodiac sign. Ibig sabihin nun, hindi naman nakakatakot yun. Ano ka lang, aligaga, you're indecisive, emotional instability, poor human relation. Kaya pinapayo namin sa mga dragon, you stay away from arguments. Sabi ko nga, di ba maraming arguments ngayon? Oo. Avoid Kasi yung head-on 3, di ba? yes, you avoid head-on confrontation. Mahimik ka na lang. You wait for a better year. If you want to get your negatives na matanggal, you try to avoid, you attend happy occasions like birthdays, wedding ceremonies, vineyards, or try to attend the Chinese lunar celebration because yung mga paingay ng mga gongs and cymbals, they tend to remove the negatives. Okay. Doc Ants, ano bang maswerteng ngayon? Yung wood? Yung fire? Yung water? Oo. Meron bang ganun pa rin? Meron talagang level of intensity and it depends on your birth chart analysis. So sabi kasi ni Doc Ants, maswerte daw ang wood snake ngayon. Kasi that's why, di ba, sabi lang sa green wood dragon. Tinatanong nila, ano bang swerte sila? Oo, ano swerteng kulay ngayon? Kaya green yan, this because of the green dragon. Ang lucky rin is also to wear the red, but also we need to incorporate blue or black because the basic element of the entire chart is water. Hidden, walang water dahil ang money ang water. That's why we need to wear the water. So, ang black not necessarily pangit na kulay pa. Yes. Kasi di ba They represent what? Wealth or money. Ang black? Yeah. Buti na lang. Mahilig ako sa black. Ang white pa lang. Pero hindi don't ever wear solid black. That's why you need combinations. Ay, di rin pala pwedeng all black. Dapat maglalagay ka ng konting touch of white or red. Basta yung last year. Tapos individual every year. Actually, may nagtanong sa akin na, ma-advise mo ba si ma'am? Sabi ko, actually, sinulat ko ma'am yung lahat ng advice ko sa'yo. Sige nga, isaan ako! Ang problema, sa sobrang kaba ko, naiwan ko sa bahay namin. Ngayon lang po ako umarap sa politiko. Nakikita ko si ma'am sa bahay namin tuwing may kalinga sa 3rd District. Pero hindi naman ako kinakabahan. Pero nung sinabi ng kapit ko, nahaharap ka sa kanya. Parang, nagka-anxiety na ako. Kasi ang mga politiko, pag nakita mo sila, parang, di ba? Ay, hindi. Baragan lang po dito sa The Capital. Kaya, kahit sanay ako makita wala ka si ba ma'am, natatandaan man lang doon sa sinulat mo? Ito ka ba naman, Doc Ants? Hindi ginawa ko talaga yan, pero nakalimutan ko yung Sige, particular. ipadala mo na lang ha. Ano, isip papasend ko na lang kay... Oo, kay Re ha. Narinig mo yan. Kailangan ipadala mo sa akin yung mga nabasa ni Doc Ants. So, ang lucky color po ang lucky color for this year ay? Yung green, red, they can wear the blue or black also because water is missing. That water element is missing. So, black is water element. And element and blue. Yeah. Okay. What is yung hindi magandang kulay for the year? Actually, wala yun. Depends on your birth chart. Doon ako nagugulat na biglang ini-eliminate. Once you eliminate one of the elements, mawawala yung balance. Okay. Ang sabi po ni Doc Ants, maswerte daw ang mga babae ngayon. Yeah, for the next 20 years. The next week! Binabai daw, Doc Ants. Paano binabai? Kung silang babae, it means they have... Oh, maswerte ka rin. Magkakaroon ka na ng jowa. Oo. Kahit daw binabae, pwede na. So, nag-aano lang po kami. Tinatanggal ko lang po ang kaba ni Doc. Meron ba kayong gusto itanong? Kasi ako, baka mamaya marami pa ako itanong sa kayo. Ano ba yung nakalimutan ko na? Kasi kung ano nila tinanong ko eh. Ano daw direksyon ng pinakamagandang tahakin? The luckiest direction for the year is the southwest, is the prosperity luck. Southwest. Kung yung bahay mo is facing southwest, then your house, the entire household will be having a good luck. Southwest ba ang bahay ko? Oo. What if, mami, yung partner mo hindi lucky, tas ikaw lucky? At least, actually, we tell couples na they should not have the same year kasi they'll be having same highs and same lows. Okay? So dapat... Pero nangyayari, karaniwan, may pantay. Ina-advise namin sila ng
what to do, and also we try to, sinasabi namin, you try to invite kung siya practitioners sa bahay niyo para ma-complement yung ano man ang hindi maganda. Anong combination ba ang lucky ngayon sa pag-ibig? Okay, the pig, guys, that's lucky as also in romance and relationship. The pig. Pig! They can carry the symbol of the dragon to ano yun, to mas better yung relationship or love life. Yung bang Taurus, Capricorn, ganyan-ganyan, sa Chinese din ba yan? Yeah, that's a Western astrology. Oh, Western. Pero kasi, if you do that reading, the year, the month is also, the year is specific to animals, the months, 12 months is specific to every animal, also the days, the hours, meron siyang specific animals. Pagka yung Western ng inano mo. Pagka Eastern, pagka Eastern. astrology. That's why we get to know your day master, kasi the day master, pag ikaw na yung adult, yun yung sinusunod na luck. Hindi yung analysis of the year. Kaya yung, basically, the year reading is not the entire reading of your luck. Okay. Ang feng shui po ba, yung reading sa'yo sa feng shui, ay nagpapalit? Yearly or okay. We do period feng shui, we do yearly feng shui. What do you mean period? Because yun nga, period 8. Period 8 period yung, 9. Period 9 na tayo ngayon. Kung bago ang bahay mo or you had a major renovation, bago bubong mo, you didn't stay in your property for the whole year, it will be changed to period 9. Pero sabi ko nga, if your house was lucky during the period 8, at lucky pa rin siya sa period 9, hindi mo na i-change yung period ng house. Halimbawa po, nagpagawa kayo ng bahay ng period 8, natapos period 9. Ano pong susundin yung feng shui doon? Yung pagpasok mo, kaya period 9 yun. Sige, magpasok ka, February 4 ka lumipat, nagpa-blessing ka sa period 9 house. Meron ba dapat sa feng shui na tamang araw para magpa-feng shui ka? Yes, there are good days for feng shui, good days for grand opening, or blessing of card, may mga ganun lahat. Also, kung yung mga friends ko sa Facebook, they always wait for the good days for haircut. Kasi pag haircut, nakali mo na, pag bad days for haircut ka, there is lawsuit, quarrelsome, food poison. Kaya ako, I publish every time, a week before or 2 weeks before the end of the month, pinapublish ko na yung good days for haircutting para sinusunod. How about hair coloring? Actually, meron din po ng pang-parlor na days, mga ganun. Pero hindi ko na inaano yun, hindi ko na pinapublish. Yung cutting of nails, there's kailan ba yung aking parlor, schedule? Pag nagpapakilay kami, araw din ba na bawal? Dati, pinagtatawanan nila ako, pero nung siguro, nakita nila na it's effective. Ngayon, yung mga kasi there's a tendency talaga na you question, di ba? Oo. Ngayon, yung hindi pa ako sa maraming kung minsan nananadya ako not to publish, kasi tinitignan ko kung may nagbabasa talaga sa Facebook ko, nag-personal message sila na hindi ka pa nag-post. So, talaga palang siniseryoso nila. Doc Ans, ito personal mong paniniwala, is there parang conflict sa religion natin at sa paniniwala sa feng shui? Wala, kasi kasama ko si Mayora sa Quiapo nung Tuesday. Nung Tuesday. Palagi po akong nasa likuran ng Quiapo, kausap ko yung itim na Nazareno, kinikwento ko sa mga kapatid ko, yan ang pinopresisyon, yan naka-display, ito yung paanong ng inilalakad sa prosesyon. Kasi iniisip nila, di ba, syempre dapat meron ka lang isang paniniwalaan, di ba? Ang sabi sa akin ni Grandmaster Yap, sabi ko, paano kami? We have Filipino-Chinese, they tend to practice both religions. Sabi niya, kung ano yung mas pinapractice ng pamilya, yun yung mas elevated yung image. Pero basta sabi lang niya, hindi pantay. Kung ano yung pinapractice mo, mas elevated yung image na pinapractice mo, and nasa baba yung isa. Pero basta you should not put it on the floor. Okay. Yun ang turo niya sa amin. So, hindi ka pwede maglagay ng santo sa sahig? Yes. Kasi binivenerate yan, pero pag nilagay mo doon sa floor, parang nabastos yung
mga stock. Paano po yan? Kasi yung mga litrato ko po, akala nila santo. Pag sa picture also, you don't put it. Sa floor? Uy, tanggalin yung picture ko, mamalasin ako. Tanggalin nyo sa floor, di ba? Oo, kasi may mga... Personally, I remove sa mga clients ko yung pictures facing the stairs. Okay. Kasi yung ledges, they get to hit kahit picture sila, they tend to be hit by the kahit picture na. So, bawal sa may stairs? Bawal din na bad energy yun. Bawal din sa floor? Bawal din. Okay. Ano ho ba ang magandang pairing ng... Ang haba na no? Ang haba na ng question and answer. Oo nga. Oo, sige. Teka, Doc Ants, dyan ka lang ha. Mag-honey quiz kami, tas in between honey quiz, magtatanong ako sa iyo ha. Kasi ang dami ng tanong eh. Diba? Storbo tong honey quiz na to, tsaka capital report. Question po kay Doc Ants. Ito naman, bakit po nag-iibang dates ng Chinese New Year every year? Yeah, it's movable because of the new moon. We follow the position of the new moon arrival. Ano ba yung new moon na yan? Alam ko lang full moon eh. It symbolizes the change of season. Okay. Diba sometimes January nagse-celebrate tayo kasi sighted na yung new moon at that time. Oo. Okay, ayan. Ethan, narinig mo si Ethan ang una nagtanong. Para mga Pentecost, ang Holy Week natin, big tama. change. Oo, totoo. Totoo naman. Okay. O sige, magsisingit namin yung honey quiz, tas in between, habang walang sumasagot sa ating honey quiz, magtatanong ako kay Doc Ants. O kasi dami nakabang dyan patungkol sa love life nila, kung swerte sila o hindi. Pero sa likuran mo, di ba? O sige, ready na ba kayo sa honey quiz? First question. Ano ang nalalapit na Valentine's Day event sa Cartilla mula February 12 to 17? Na mayroong iba't ibang gimmick tulad ng pagkain, kantahan, photo area at iba-iba pa. Anong tawag dito? Diba? O, ayan! Ha? Ano ang tawag sa Valentine's Day event sa Cartilla ng Katipunan mula February 12 to 17? Ang gugulo kasi ng mga audience ko dito. Na may iba't ibang gimmick. Okay? Gagawin po to sa Cartilla. Diba? Oo. O sige, tanong tayo kay Doc Ants. Ano po ang pinaka-compatible na sign? Meron ba yan? Halimbawa ngayong taon, compatible kayo. Next year, hindi kayo compatible. They're forever na compatible na inayos talaga yan. Katulad ko, I'm compatible. Yes, your person is compatible with this allied animal. Okay? Kung sheep ako, malapit ako sa isang horse, malapit ako sa isang pig. Tapos there's a secret friend na tinatawag, ano ba sa akin? Rabbit pa rin pala. Pakihanap nga dyan yung March 9, 1968, kung anong ano. Rooster. Ano yung monkey? Ang secret friend, that means it's your affinity. Secret lover ba ang secret friend? Ang snake also, best body siya ng snake. They have affinity also. Ano pa ang compatible sa snake? Snake and snake? Monkey, rooster. Monkey, rooster, dragon. Ano ba yung asawa ko? March 9 siya, 1968. Monkey. Yes. So compatible kami? Talaga ba? Ano lang, titignan mo lang yung three animal sign na allies mo, then you check also the secret friend. Like ngayon, ang secret friend ng dragon is the rooster. The rooster is a secret union with the dragon. Kaya sino ang secret friend ng snake? Monkey. Kaya inaano yan, yung mga bad na luck ng dragon can be complemented by the rooster. Wala pa bang sagot? Meron na po. Meron na. Baka nakakalimutan ako kasi mas ko sa interesado ako sa pungso. At ang tamang sagot sa question number 1 ay Maynila by Basil Gilham. Congratulations! Okay. Question number 2.
Isa ito sa mga lugar sa Maynila na dinarayo para sa sariwa at magagandang bulaklak para sa iba't ibang okasyon. Lugar to sa Maynila na pinupuntahan kung mamimili ka ng bulaklak. Ganun na lang, haba naman kasi ng question eh. Diba? Oo, sa 3rd and 4th district. Yan. Magtanong kayo. Ano gusto niyo itanong? Ay, oo nga pala. Alam niyo po. Nag-iisip ako ng question na para sa feng shui. Alam niyo po, mga 2 weeks ago, kami ay nag-food crawl sa Binondo. At ito pong mga nasa harapan ko, na inaabangan na nila, tikman ko lang daw, tas ipasa ko na sa kanila, ay yung mga lugar pong dinayo namin para tikman. Ang haba-haba ng mga pila. Unang-una, okay, ang Dongbei. Dongbei! Kilala po sila sa dumpling. Ayan. Dongbei. Malamig na ang Dongbei natin. Di ba? Dapat may steamer kayo dito. Tikman ko muna. Thank you, Dongbei. Kulit nyo? Oo, wala pong sponsorship. Anti-sponsored po ito na masarap Ang pinakamasarap po sa kanila yung kutsay ba to? Ano? Ang tawag? Kutsay. Masarap. It's healthy because it's vegetable. Diba? Masarap. O sige, isa na lang po, ipapasa ko na sa inyo. O sige, kunin nyo na. May sagot na ba? Uy, AJ. Meron na? Oy, anong gusto niyo pang tanong kay... meron na. Sige. Ang si Doc ng pagkain. Di mo ba alokin si Doc ng pagkain? Oo nga pala. Oo nga, sorry Doc kasi kayo Ang tamang sagot ay Dangwa by Maria Tess. Congratulations po. Next. Ano sa Tagalog ang Valentine's Day? Ba't dumadami ng ating mga studio audience dito Diba? Ano ho ba ang kahit anong mangyari hindi kayo compatible? Actually, hindi mo masasabi hanggang hindi mo nabasa yung birth chart nila. Kasi kahit hindi kayo compatible na animal, tulad ako, kalaban ko is an ox person, pero if ox is present in your birth chart, hindi ka apektado ng hindi pagka-compatibility. So hindi naman talaga hindi porke kalaban ka, ikalaban ka na. Oo nga, yun ang pagkaintindi ko hindi kayo po pwede talaga mag-jive ng... Actually, sa birth chart ko, kung alam ng mga tao yung birth chart ko, lahat ng kalaban kong animal nasa akin. Sa pamilya mo? Hindi, nasa birth chart ko. Ibig sabihin, akala ko, nung hindi pa ako marunong gumawa nito, sabi ko, bakit naman ganun yung buhay ko? Binigay ni Lord lahat sa akin ng kalaban ko. Sabi ng isang expert na taga Hong Kong, yung pakaswerte mo, it's because when you get to have a bad luck year cycle, that animal is present in your life, na-offset niya yung bad luck. Hindi daw ako hini-hurt ng animal. Yun pala yun. Ang hirap naman Ang hirap naman, di ba? Parang kinakanlo mo yung kalaban mo, pero siya pala ang nagpo-protect sa'yo. Oo nga. Meron na ba sagot? Okay, ang sagot sa question number 3 ay Araw ng mga Puso, Ivani Cruto Hermoso. Congratulations. Okay. Question number 4. Sino sa Greek mythology ang sumisimbolo sa erotic love, attraction, at affection na may kadalasang hawak na pana? Oo. Next. Merong yung mga director ko dito. Alam niyo po, di ba? To continue my food crawl in Binondo. Okay.
Meron po ako nakita isang maliit na tent doon. Ang may-ari po ay mga newly graduate lang po na mga batang-bata pa, mga newly graduate college students. At ito po ang nagustuhan ko sa kanila, yung kanilang matcha, choco matcha. From Bistro. Ayan. Ang stall po nila ay maliit na tent lang. Katabi ng Dong Hey. Okay. Maraming salamat po sa sponsor namin. Sino ba nang bumili nito sa inyo? Masarap po siya. Bistro. Thank you. At syempre, una kong nilantakan doon kasi mahilig po ako talaga sa matamis. Okay? Ito po yung bicho. Buchi na naman sasabihin ko eh. Bicho. Doc Ans, mauna ka. Dentista po kasi pero siya. bawal, nung nag-aaral ako, kasi karaniwan ng Pilipino, kahit gutom na gutom ka na, tumatanggi tayo, hindi, busog na ako. Sabi ni Grandmaster Yap, lahat ng i-offer sa'yo, should get it. Kaya pala, papalikan ko, kukuha ako. Oh! Bakit? Malas ba yun? Sabi niya, kasi tulad niyan, dati akong active as dentist, marami akong charity. Kahit yung charity ko, they tend to give me money or payment, dinidecline ko yon. Sabi sa akin ng teacher ko ni Grandmaster Yap, you don't decline because ang hirap i-invite ng luck and yet you're stopping it from pag may nagbibigay pala sa inyo, may alay sa inyo, huwag kayo tatanggi. Oh. Maraming salamat po sa chicken. Bawal daw tumanggi. May sagot na ba? Makulat na siya. Okay. Ang tamang sagot ay si Cupido. Mr. Cupido. Congratulations, Anna Kane? Okay. Next question. Kain pa more. Ano ang nasa larawan na ito? Yan. Diba? Meron ba kayong phone-in question para kay Doc Ants? O, Christian, ikaw. Kayo. Saan siya pwede? Oo nga naman. Saan ho kayo pwedeng makontak? Okay, you can get in touch with me through social media sa Facebook ko, Ants Fugoso, pero it's spelled as ANTHS Fugoso. Ants Fugoso. Or you can get in touch with him through Directora Rev Fugoso or Councilor Papot Fugoso. Ano lang, medyo mabagal lang ako sumagot. Oh, yan. Ako kasi syempre, nagtatrabaho din siya bilang dentista. Hello. So, ano ho ba ang dapat na, halimbawa, ano bang dapat na pinapasok mong business for this year? Actually, ang industries na ngayon mga PR relation, sa period na it's construction, mga ganyan, real estate. Construction, ayan, dyan daw. Naku, dyan pala kikita. Diba? Ako ba'y si swerte? Nagpahula na. Uy. May sagot na ba? Meron na. Ang tamang kasagutan ay flowers. Emmanuel Bautista, congratulations! Ano ang ginagawa sa larawang ito? Oh. Diba? Ano ang ginagawa sa larawang ito? Sumasagot ba kayo sa mga katanungan nila sa Messenger? Yes, I do answer them. Pero kasi, sabi nila, bakit ang tipid ko magsagot? It's because
asking for full consultation. Pwede naman kayo magpa-consult privately. Oo nga I naman. answer some of the questions pero hindi sunod-sunod na lahat ng tatanong. Oo. Dahil Magbayad naman kayo. hindi, iba yung personal kasi you get to see the client. Oo. You get to see the house. Bago ka ba nagpo-fungsoy, nababasa mo muna yung aura nung binabasahan mo? Actually, gustong-gusto kong makita muna sila. Ano ba nakikita niyo sa akin? At toto, pero mas Bulong mo na lang sa akin. Mas more bubulong. Sige. Mas nakamiss mo. Talaga? Mas happy kaya I think. Mas happy daw ako ngayon. Mas nagsasmile daw ako. In other words, masungit ako dati. Ano yung energy is different from before? Iba daw ang energy ko ngayon. Kaya gusto ko yung client ko, I get to see them personally kasi sometimes yung energy nila, they protect also themselves from me. May sagot na kasi gumaganyan ka na, Carlo. Sige, ang tamang sagot ay breakfast in bed. Kilala ko to. Michi Marie Zamora. Thank you, Michi, dun sa ang ganda kong frame, ha? Anak to ni Chi Zamore. Thank you po. Tatanggalin ko na siya sa floor. Bawal daw pong ilagay ang picture sa floor. Okay? Thank you. Next. Mapuro larawang kayo Tamad nyo gumawa ng question Ano ang ginagawa sa larawang ito? Diba? Ano pa bang tatanong ko? Dapat may tatanong pa ako Nakalimutan ko. Daldal nyo kasi dyan sa likuran Diba? Year of the Monkey po ako. Maganda kaya maging kapalaran ko. I'm Capricorn po. Pinaghalo niya ang Western at saka Eastern. She's a monkey year. Hindi nga maganda ang monkey. Kung ako personal ang monkey, I'll keep I'll be with my partner always. Kumbaga, to try to protect yung marriage nila. There might be third party involved. Talaga? Sa Year of the Monkey? Yeah, kasi they have a low cycle. Ano pa tayo? Snake monkey ang ating... Di ba bantayan ko asawa ko? Monkey siya, di ba? Secret friend natin si monkey. Baka may secret friend si Monkey, Actually, sa sinulat ko may kasama ganun pero hindi ko matandaan yung ginawa ko. Kasi abot. Kasi actually hindi ka mga birthdays niya pero tinry kong i-predict. Tinry kong predict siya. Pero tama pala yung sinabi ng mga kinasabi. Manda kapag uwi mo mamaya. May secret friend pala si Pero Monkey. hindi, you try to Monkey support nga yung ba? mga monkey. March 9. Tingnan mo mabuti, Abby, 1968. Meron ba yan sa year? Yes. Oo nga And depends sa intensities, depends on the element. Okay. Ano ba siyang monkey siya? Baka may monkey business na yan. Ano ba siya? Wood monkey? Monkey business? So elements also, they tend to support each other's Okay. elements. Okay. Snake nga ako, wood snake. Maswerte nga ako ngayon. Water monkey. It means you're a wood, he supports you because that na basa na Binabasa niya ako. Yung di ba nag-water the plants? We water the plants. Na support you. Water! May sagot na ba ako? Ano pa masabi ko? Teka. Ang sagot ay... Movie day! G. Ramos, congratulations! Earth pala. Ikaw naman, Abby ha? Magbasa ka na mabuti. Earth monkey daw. Okay, sa monkey. Kala ko mas gusto ko yung water I think it damages the earth. Yeah. Kaya yung babae mas, parang masasabihin niyo? Mas dominant? Tama ba? Always on the top. Ba't tawa kayo ng tawa dyan? Oo.
Yes, kasi the earth produces the metal element. Doon nagagaling yung gold, silver. Titingnan agad sino naman niya. Pero Tsaka si Weng. si Sir, ano yan, very religious yan. Pero ang feng shui is not religion. Is it more scientific? Yes. It's Scientific. living in harmony with nature. Okay, ano na ba? Hindi pa pala ako nagtatanong ng question. Kaya walang sumasagot, di ba? Ano ang ginagawa sa larawang ito? Di ba? Natawa ka ng tawa dyan, Evelyn. Di ba? Napagod ako sa ano na to sa episode na ito ng The Capital Report, di ba? Halimbawa po, ano pa ang mga pwede mong ilagay para, halimbawa, hindi magandang iyong feng shui ngayon? Ano pa ho ang pwede mong ilagay sa iyong bahay, maliban sa tanim, maliban sa yung red na sinasabi mo? Meron pa ho bang ibang po pwede? Unang-una sa mga clients, I tell them to pray more, do more charities. Lalo na kung mababa yung luck cycle mo. If you do more charities, then you earn good karma. Oh, di ba ang karma Indian naman yon? No, you get good in return. Kahit mababa yung cycle mo. Kasi you don't need money to help. Oh, the more you give, the more you receive. Oh, yan, di ba? Kaya yan ang advice namin, ma'am. If your cycle for the dog, for the horse, for the dragon, they do more charity. Oh, dog, horse, and dragon kasi ang hindi maganda ngayon taon. So, rabbit and monkey. Hindi pala maganda ngayon ang ano ng... ano ka ba? Dog. Last year, dog was a good cycle. It was the secret union with the rabbit. Kaya lang this year, nag-zero sila. From a high cycle, they went down to zero. Means zero luck in love. So that's why we tell people na you wait for a good year. Okay? Huwag ka muna daw mag-asawa ngayon. Hindi ka pa naman talaga pwede. O, may sagot na. Ang tamang sagot ay Harana Jonar Ramos. Congratulations! Next question. Sino ang ating guest sa araw na ito? Yan. Sino ang guest natin sa araw na ito? Marami ba kayong napulot na mga pupwede? Sabi ni Doc Ants Fugoso. O, diba? Hindi naman kailangan 13 prutas ang ilagay nyo. 5 lang pwede na. At hindi naman kailangan bilog lahat. Diba? Ang pinakamaswerte daw doon ay yung kiat-kiat or yung mandarin. Orange. Yung orange. Kasi gold. At lalagyan nyo ng ampaw. Oo. Ano ang pinaka magandang prutas? Yung kiat-kiat. Yeah. It's continuous prosperity. Okay. Di ba meron pang iba sila na pagkain na inaano? Na basta daw dapat yung pagkain hinahanda hindi putol-putol. Di ba? Hindi dapat putol-putol. Dapat isang buo. Okay? Oo nga, kastanyas daw. Kastanyas, I think is kasama yun sa mga pwedeng Nilagay. Pero ako nilalagay ko lang kasi yung nilagang mani na nasa balat. Oo nga, nilagang mani daw. Kasi yung gano'n nung mani, yung shell, parang 8. Oo, kaya swerte daw yun. Oo. Mais, corn. Kasi parang 888 din yung yung lock niya. Pero ang important doon is the balat and the buhok. Bakit? It's gold also. Okay. Nagugulat nga ako pag Chinese New Year, yung mais parang 75 peso a piece. Yung mangga, ang mahal-mahal. Yung hilaw na mangga parang 50 plus ang hilaw na mangga ang ilalagay. Pag sinama mo ng bugoong, ano pa rin ba yun? Yung mga fruits ko, tinatalian ko siya na ng red string lahat. Individual. Bakit? Activated yung fruits ko. Dapat ba i-bless muna yung ribbon na tinatali mo bago mo? Wala. Bumibili lang ako ng any string, tapos I tie them. It should be red.
syempre. Pero pwede mong kainin, di ba, after? Yeah. Meron na sagot. Ang sagot ay si Dr. Anthony Fugoso, Erlinda Miller Galpo. Congratulations. Parang ang dami nating viewers ngayon, ha? Daming gusto malaman ng feng shui, ha? Okay. Last question. Magbigay ng isa sa 3 food stores na featured ngayong araw dito sa Capital Report. Ito po yung mga pinuntahan ko noong kami ay nag-food crawl sa Binondo. Kaunting paalala lang po, di ba? Kasi nagmamadali ako tungkol sa feng shui, no? Nakalimutan ko po, kahapon kick-off pa lang ng Chinese New Year celebration. Pero ang celebration po natin hanggang February 10 sa araw mismo ng Chinese New Year. So sa February 9, Biyernes po, 11 p.m. hanggang 12 midnight, ay may fireworks display po tayo in celebration of the Chinese New Year. Ang viewing area po, of course, ang Jones Bridge. So, meron po tayong fireworks display sa eve ng Chinese New Year. And on February 10, yung mismong Chinese New Year, which is a Saturday, ay magkakaroon po tayo ng Solidarity Parade na magsisimula sa Manila Post Office at lilibot po sa buong Binondo. Okay? Nakalimutan kong sabihin yun. Nagmamadali kasi ako para makakain ng Dongdae dumpling, ng Oishikun bites, at mainom ang aking Binstro coffee. Okay. Meron na bang nakasagot? Ano yung 3 food stores na feature natin ngayong araw sa The Capital Report? Ito pong ang mga ito ay matatagpuan nyo lahat sa Binondo. Napakaraming masarap na kainan diyan sa Binondo, di ba? Special thanks po doon sa store ni Chairman Roland Wong. Binigyan niya po kami ng napakasarap na sugarcane, di ba? Na juice. Oo, na ang tamis. Diba? Napakasarap po. Iyon po ay isang vegan store po, a restaurant dyan sa Binondo. Okay. At ang tamang kasagutan ay Binstro ni Angela Malyari. Congratulations! So, congratulations po sa lahat ng ating 10 nagwagi sa ating honey quiz for today. Kung maaari po ay makipag-ugnayan kayo sa atin po Manila Public Information Office or MPIO through Messenger para makuha po namin ang inyong exact address kung saan po namin ipapadala ang inyong pong regalo at ang inyong pong cellphone number. So, maraming salamat, Doc Ans. Isa pang episode, mag-iisip pa ako na mas malalalim na katanungan. Huwag niyong kakalimutan ipadala kay Direktora Re. Yung pong nabasa nyo na ayaw nyo ibulong sa akin. At kunyaring nakalimutan nyo talaga. At napaka-informative po ng atin pong talakayan ngayon patungkol sa kapalaran natin through feng shui sa taong 2024. Maraming salamat, Doc Ans. At dyan po nagwawakas ang ating isa na namang episode ng The Capital Report. Ngayon pong Biyernes, ito po ang inyong door-to-door doktora, Dr. Hani Lacuna, nagsasabing, ano ba ang gusto kong sabihin? Nagsasabing maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye! Thank you. Ano maganda yung direction?